Yes, hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon at dakilain natin siya sa ating mga buhay. Dahil sa buong maghapon na tayo iningatan, niligtas ng Panginoon, marapat lang na ibalik natin kay Lord ang pasasalamat. At pag-alabi natin ang ating relasyon sa ating Panginoon kasi napakahalaga po na panbalikin natin yung alam natin relasyon sa Kanya. Dahil sa binigay ng buhay na para sa atin ng ating Panginoon, ay isang ganap na tayo matutong manalig at manampalataya at paging ganapin natin ang pananampalatayang ito at panghawakan po natin sa pamagitan po ng Kanyang salita. Tayo po, bagamat tayo nagkaroon ng mga kasalanan, ngunit dahil sa pag-ibig na ipinagkamalas ng Panginoong Diyos sa atin at tunay na ang pag-ibig niya ay minarapat na ibigay sa atin at tinanggap natin dahil sa Jesus ay nagpakasakit para sa atin upang tayo ligtas, hanguin sa ating mga kasalanan at gawing Kanyang mga anak at manatili tayong manalig at manampalataya sa Kanya. Kasi sa panahon na si Jesus ay dumanas ng hirap at pasakit sa atin, ngayon, pagrabin po natin ang ating tunay na relasyon sa Kanya. Isuko natin sa Panginoon ang lahat ng bagay dahil bakit po? Napakasarap na naglilingkod tayo sa Panginoon. Napakasarap na patuloy natin pag-aralan ng Kanyang salita. Kaya, bago po natin basahin ang salita ng Panginoon, nais ko munang manalangin tayo bilang pagtanggap po sa ating dakilang Panginoon sa Kristo na siyang nagpamalas ng ating tunay na kaligtasan. Kasi po, wala tayo sa kinalagyan natin ngayon kung wala po tayo sa Panginoon. Kaya manalangin tayo at magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Sige po tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, buksan niyo po ang aming puso at aming isipan upang pag-alabin niyo po ang aming relasyon sa iyo at patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Iparanas at ipabatid mo po ang inyong kadakilaan ng pag-ibig mo sa buong mundo at sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking mister, sa aking apo, sa aking manugang, sa mga taong nakapaligid sa amin, sa mga kasamahan ko sa church, sa mga kaibigan ko at mga customer ko, sa mga pamilya ko, sa mga kapatid ko, sa mga relatives ko. Lahat po ng madaanan nito, Lord, sa pag-video kong ito. Ikaw magbukas ang kanilang puso at kaisipan upang patuloy na mag-alab ang tunay na relasyon nila sa iyo. Na maranasan nila at masumpungan nila yung kadakilaan ng yung pag-ibig na siyang nagbigay sa amin ng ganap na pananalig at pananampalataya at buhay na walang hanggan. Na ikaw ay napako sa krus upang tanda ng kami tubusin at hanguin sa aming mga kasalanan. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig at pagmamahal at kaligtasan aming naranasan sa oras na ito. Sa iyong kadakilaan at kapurihan sa tanging pangalan mo, Jesus, in Jesus' name, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sapagkat napakadakila po ng kagandahang loob ng ating Panginoon na sa pamagitan po ng Kanyang salita ay mamalas natin at masumpungan natin ang tunay na daan ng kaligtasan, ang tunay na kabanalan ng ating pananalig at pananampalataya. Paano po ba tayo maging banal? Sa pamagitan po ng ating pananalig at pananampalataya at pagtanggap natin sa ating Panginoon at gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Kaya pag-aralan po natin at ready at prepare nyo po ang pakikinig nyo sa mabuting balita dahil si Lord ang tinataas ko at hindi sarili ko. Kaya sa oras na ito, go po tayo sa ating pag-aaral na panbalikin natin yung ating nasimulan na paglilingkod, nasimulan na pag-aaral ng salita dahil tayo nagkukulang. Pero sabi nga ng Panginoon, sa kabilang pagkukulang natin at kaya natin magbago, ay gagawin natin to. Dahil bakit? Dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Sinusunod natin ang Kanyang nais na siya ay mahayag at mapapurihan at madakila sa ating buhay. Thank you for watching and God bless you all at magandang gabi at happy Thursday po sa ating lahat. Makinig po tayo sa isa na namang muling pag-aaral natin ng ating salita.